Ito ang latest update sa Queen of all Media na si Kris Aquino. May malaking pag-asa pa si Kris sa matinding kinahaharap ngayon sa kanyang malubhang karamdaman. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Maraming fans ang nabuhayan ng pag-asa nang makita si Kris Aquino sa isang video post kamakailan. Mukha kasing mas malusog ngayon ang Queen of all Media sa gitna ng pakikipaglaban niya sa kanyang malubhang karamdaman. Sa TikTok na ibinahagi ni San Fernando, Pampanga Mayor Vilma Caluwag, mapapanood na nagkaroon ng simpleng salo-salo sa 17th birthday celebration ni Bimbi. Makikita rin sa video si Kris na nakangiti at ipinakita ang suot niyang sweater na ang nakalagay ay "You deserve to be happy". Naikwento rin ng dating TV host kung paano niya nakilala at naging kaibigan ng nasabing alkalde ng Pampanga. Hi. What does it say? You deserve to be happy. Happy. And we're very, very happy with our friend. 1 year ago. 1 year ago naman. Maybe 10 months. 10 Oo. months ago nakilala namin si Mayor Vilma. And because of her, super lapit lang eh. Diba, mga 45 minutes lang of San Fernando and then nasa Alto ka na. Yes. Love mo na Yes. si Kuya, kasi si Kuya dinalaw ka na. Yes. I will. Happy birthday! Happy birthday to you! Blow your candles, make a wish, Tim. Happy birthday, Bim. Say hi. Thank you. Samantala sa comment section, maraming fans ang nagpahayag ng kanilang pagkatuwa dahil ayon sa kanila ay mukhang gumagaling na si Kris. Huwag kang bibitaw sa pagkapit mo kay Papa God, pagagalingin ka niya, mabuti kang tao, lahat pagsubok lang, mahal kita bilang fans mo umpisa sa simula. God bless at magpalakas ka at kumain para sa mga anak mo at sa aming mga fans mo na nagmamahal sa iyo. Pagaling ka, idol! Manalig ka lagi kay Papa God na tuloy-tuloy na ang pagaling mo at bumalik ka na sa dati mong katawan na healthy. At sana makita ka na sa TV ulit. Nakakamiss ka po. Kaabang-abang po na mapanood kang muli sa TV po, idol. Praying for your continuous healing, Kris. Matatandaan na noong April 19, naging emosyonal si Kris sa ibinahaging birthday message para sa bunsong anak. Inamin niya na hindi siya tumigil sa kakaiyak dahil naisip niyang hindi na niya maaabutan ang 18th birthday ni Bimbi dahil sa lumalala niyang kalusugan. Matatandaan rin na noong February 14 kasabay ng kanyang kaarawan ay nag-open up ang dating TV host na magiging matindi ang kanyang kalagayan sa mga susunod na 6 na buwan dahil may malaking tsansa na magkaroon siya ng cardiac arrest anumang oras nang dahil sa bago niyang treatment. Pero sa awa ng Diyos ay nairaos ito dahil na rin sa kanyang mga magagaling na doktor at pananampalataya, hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi pati na ang kanyang mga taga-suporta na mapasa hanggang ngayon ay patuloy pa ring ipinagdadasal na sana ay gumaling na ito. Siyempre po mga kachika, sunod-sunod na naman po ang issue na pambabarog nga natin, pambabash kay Kris Aquino. Na sa isang banda po, tayo ay naaawa sa kanya dahil alam naman po natin kung ano ang kinahinatnan ng kanyang AI, kung kanyang sakit ang autoimmune. At lagi naman po niyang sinasabi sa publiko kung ano ang nagaganap sa kanyang pagpapagamot. Pero alam niyo po ang mga kababayan natin, mukhang nagsasawa na kasi. Di ba hindi na sila makapaniwala ano ba talaga ang kalagayan mo? Bakit minsan nawawala ka, maganda ang balita, gumaganda, pero ngayon papangit na naman ang balita. Kasi ang feeling po, ang pakiramdam po ng mga kababayan natin ay parang ginugulo po niyang sitwasyon. Yung sinasabi niyang life-threatening itong sakit niya, hindi naman po totoo. Yun ang sinasabi. Na parang pinabababa pa niya ang kalidad ng kanyang mga doktor na talaga pong pati mga hari at reyna sa buong mundo ay dinadayo si Dr. Gupta para makapagpagamot lang, naghihintay ng pagkakataon. Correct. At saka di ba siya din mismo nagsalita na may taning na daw yung kanyang. Yun na nga eh. Nakakaloka. Nasa stage 5 na raw. Takot na raw siya na baka yung
birthday ni Ben. Oo, hindi yan ang makakutan. Bakit po ganon? Hindi ba sabi nga natin, ang gamot ay gawa lamang ng makina at ng tao. Ang pinakamahalaga pa rin sa paggamit natin at pag-inom ng gamot, ang Panginoon, di ba? Yung basbas, Tama. para yung mga iniinom nating gamot ay dalhin ng kamay ng Diyos na makapangyarihan sa iba't ibang bahagi ng ating katawan na kailangan gamutin. Correct. At yung mga tao, kasi nag-iisip na 2 taon, magtatatlong taon na siya nagpapagamot. Oo. Bakit getting worse? Oo. Yun ang Sa parang ang pinag-iisipan naman feeling mga po ng tao. marami nating kababayan, kaya po sila ay parang bang nanghihinawa na, parang pinalalala daw po ni Chris Aquino ang kanyang sitwasyon na dapat ay hindi naman. Di ba? Oo, ang sabi nga ng iba, di ba? Parang pinaglalaruan niya lang doon yung mga Yun na nga ang mahirap. social media, di ba? Magsasalita siya na ganito, tapos magpapaalam siya, sabihin niya pa daw, ang pera ko at ang mga anak ko, Naghahabilin oo, na. nakahabilin na kung kani-kanino niya ibibigay. Oo. Di ba nakakatawa? Ano positibo dapat ang isang may sakit. Tama. Yung wala nga po tayong pinagdadaanan na ganyan kalalim na karamdaman, dapat nga ay positibo po tayo. Pero ang nangyayari kay Chris, parang tinatalo ang kanyang pananampalataya, ang kanyang faith, doon sa kanyang negatibong pag-iisip. Kapag may gamot kang iniinom, oo, tama, makapagpapagaling ito. Dahil dinisenyo ang mga gamot para sa kanyang sakit. Tama. Pero, dapat ay positibo tayo na may sakit. Oo, Yun ang tama. pinakamahalaga. Alisin ang stress. Alisin ang negative vibes. Oo. Yun talaga. Kailangan positive tayo. Di ba sabi naman ng mga doktor, di ba? Kaya nga nandito pa sa ospital, iisipin mo muna ikaw ay gagaling. Kasi bibigyan ka namin ng karapat Gamot. dapat na gamot para umano yung sakit mo. Pero Ay, dapat siya mong iba tulungan eh. ang iyong sarili. Oo, correct. Di ba ganun dapat? At saka dapat, alam niya naman marami nagmamahal sa mga ito. Gusto mo bang kinakabahan sila araw-araw yung nagpo-post ka dahil sa pinupost mong ganito na ang nararamdaman? Oo, yung blood ko, Oo, ganito talagang na, ganito, ganyan. fluctuating. Oo. May mga kapatid siya, Correct. may mga Oo. anak siya, may mga nagmamahal na kamag-anak at mga tagahanga sa kanya. Dapat yan, sa kanya magmula ang pagiging positibo. At tayo umaasa na isang araw ay talagang malalampasan niya Oo. itong kanyang kinaroroon ng sitwasyon. Oo. Di ba? Tapos yung isa pa nga yung sinabi niya, parang ayaw ko yung nagustuhan na sinabi niya na ayaw niya daw magpapino kasi sigawin ko pino na daw siya. Yung parang ganun na siya. Meron siyang sinasabi, sa pang-5 bahagda na siya Oo. ng kanyang sakit. Di ba dapat hindi na ito pinapaalam pa sa publiko? Tama. Unang-una, ikaw ang dapat mag-ingat yan. Ingatan mo ang sarili mo. Huwag kalat ang prioridad. Yung sakit mo ang nangangailangan ngayon. Yung iyong pagkatao, yung iyong katawan, yan ang higit kailanman ay nangangailangan ng iyong focus ngayon. Tama. Diba? Dapat kay Chris, think positive lang. Think positive. Oo. Akala ko think. Ako rin. Oo. O sige, yung doctor in English. You know, Chris, Aquino, it's better don't mention your whatever Is happening to you. happening to you in your place because you know Hindi in your place. With your with situation. your situation because you know that there are so many people that That will get that will affected. get affected because they love you. So that's why will you please stop talking for that you are the going now. And stop posting. Stop posting that you are now work for the only 6 Sasabihin pa niya, months. I don't want to mention na lang in detail Oo. what's happening to me. Pero, maya, may post na naman. Oo nga. Nandun na naman, bumababa ang kanyang ganito, nadagdagan ng kanyang ganyan, ang dami niyang iniinom na gamot na magpapaano na daw siya. Oo, magpa-therapy na daw siya. Kakalimutan pala isipin ng tao. Pakimo na raw Oo, siya. Tapos life-threatening daw yung tatlo. Autoimmune. Na Oo. going to fifth, ano na. Oo, tumaas na naman. Yes, At saka yung pakikipagrelasyon, ano ang punto mo doon? Ay. Kay VG Mark. O anong opinion mo doon? Ay, sa akin parang okay lang yung may love life ka. Kasi para bang yan yung mag-ano, yung tawag ko. Papalakas. Ay, paano yung magpapasaya? Oo, magpapasaya sa'yo, magpapalakas sa'yo. Kasi, yun naman ang ano mo talaga naman yan naman ang forte mo Diba? Yung may magkaroon ka ng Sinise. Yan ang korte mo. Oo, Yan diba? ang Parang, forte mo. yun ang forte. Ganyan ka naman talaga. Oo, para magkaroon ng pag-ibig, para ibig sabihin, mawawala yung mga, ano,
negative things niya na Yun naman ang forte mo eh. Oo, diba? Parang sinisipa. So, But she diba? deserves to be happy. Oo, syempre. Kaya lang, yung priorities ang dapat niyang iset. Oo. Yun ang dapat talaga na malinaw sa kanya. Yung pagpo-post, wag na muna. Kasi ang daming kinakabahan na nervyos Oo. sa kalagayan mo. Tama Hindi ako. lang ikaw.